sa pinakatahimik na bahagi ng baryo ng San Isidro, kung saan ang hangin ay tila may dalang mga lihim ng nakaraan at ang mga puno ay nakatayong parang mga bantay ng lumang panahon. Naninirahan ang isang dalagitang nagngangalang Amaya. 16 na taong gulang pa lamang si Amaya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may lalim na hindi pangkaraniwan sa kanyang edad. Parang may alam siyang hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang salita. Siya ay payat, kayumanggi ang balat, at may mahabang buhok na madalas ay nakalugay, hinahayaang sayawin ng hangin sa tuwing siya ay naglalakad sa gilid ng kagubatan. Hindi siya tulad ng ibang kabataan sa baryo. Habang ang iba ay abala sa pakikipagkwentuhan, pagtulong sa bukid, o paglalaro sa ilalim ng araw, si Amaya ay mas pinipiling mapag-isa. Madalas siyang makita sa may dulo ng baryo, kung saan nagsisimula ang masukal na kagubatan, at naroon ang isang napakalaking puno ng balite. Ang punong iyon ay kilala ng lahat at kinatatakutan. Ayon sa mga matatanda, ang balite raw na iyon ay mas matanda pa sa baryo mismo. Marami ng kwento ang umikot tungkol dito. Mga aninong gumagalaw kahit walang hangin, mga bulong na naririnig sa gabi, at mga matang tila nagmamasid mula sa dilim. "Huwag kang lalapit doon," madalas paalala ng kanyang ina noon, bago ito pumanaw 2 taon na ang nakalilipas. May nakatira doon na hindi tao. Ngunit si Amaya hindi natakot. Sa halip, doon siya nakatagpo ng kakaibang kapayapaan. Sa unang pagkakataon na lumapit siya sa puno ng balite, siya ay 10 taong gulang pa lamang. Isang araw na mainit at pagod na pagod siya sa pagtulong sa kanilang maliit na tindahan. Lumayo siya sa ingay ng baryo at napadpad sa kagubatan. Doon niya nakita ang puno. Napakalaki nito. Ang mga ugat ay nakausli sa lupa, parang mga ahas na gumagapang. Ang mga sanga naman ay tila umaabot sa langit, ngunit natatakpan ng makakapal na dahon ang liwanag ng araw sa ilalim nito. Ngunit hindi iyon ang kanyang ikinagulat. May presensya. Hindi niya makita noon, ngunit naramdaman niya. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang balat kahit tirik ang araw. At sa gitna ng katahimikan, may tila huminga. Hindi siya tumakbo. Sa halip, naupo siya sa isang ugat ng puno. "At sino ka?" bulong niya, tila ba may kausap. Walang sumagot. Ngunit mula noon, nagsimula ang lahat. Sa paglipas ng mga taon, naging bahagi na ng kanyang araw ang pagpunta sa balite. Doon siya nagkukwento tungkol sa kanyang araw, sa mga alaala ng kanyang ina, sa kanyang mga pangarap na makalabas ng baryo balang araw. At kahit walang sagot na naririnig ang kanyang tenga, may pakiramdam siyang may nakikinig. Hanggang sa isang gabi, 14 na taong gulang si Amaya noon nang mangyari iyon. Maliwanag ang buwan at ang buong baryo ay tahimik na. Hindi siya makatulog, kaya't nagpasya siyang lumabas. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Diretso siyang naglakad, patungo sa kagubatan, patungo sa balite. Habang papalapit siya,
Napansin niyang kakaiba ang paligid. Mas malamig, mas tahimik, at tila mas buhay. Pagdating niya sa puno, napahinto siya. May usok. Hindi tulad ng karaniwang usok. Ito ay makapal, mabagal, at tila may sariling galaw. Umaakyat ito mula sa likod ng puno, paikot-ikot sa hangin. At doon niya ito nakita. Isang higanting anyo, nakasandal sa puno, matangkad, higit pa sa anumang taong nakita niya. Ang balat ay kulay maitim na kahoy. Ang mga mata ay kumikislap sa dilim na parang baga ng apoy. Sa kanyang bibig ay may hawak na malaking tabako at mula rito nagmumula ang usok. Napaatras si Amaya. Ngunit hindi siya tumakbo. Tumingin sa kanya ang nilalang. Tahimik. Mapanuri. At bakit hindi ka natatakot? Malalim at mabagal ang tinig nito, parang ugong ng hangin sa loob ng kuweba. Hindi agad nakasagot si Amaya. Ngunit sa halip na takot, kakaibang katahimikan ang kanyang naramdaman. Ikaw ba ang nakikinig sa akin? Tanong niya, halos pabulong. Saglit na natahimik ang nilalang. Pagkatapos ay umusok muli ang tabako nito. Matagal na. Hindi na niya maalala kung paano siya nakauwi ng gabing iyon. Ngunit mula sa araw na iyon, hindi na siya nag-iisa. Tinawag niya itong Kael. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang pangalan. Ngunit nang sabihin niya iyon, hindi ito tumutol. Si Kael ay isang kapre. Ngunit hindi tulad ng mga kwentong naririnig sa baryo. Hindi siya nananakot, hindi siya nanlilinlang. Tahimik lamang siya at nakikinig. Sa tuwing pupunta si Amaya sa balite, nandoon si Kael, nakaupo, nakasandal, o minsan ay nakatingin lamang sa malayo. Minsan ay nagsasalita ito, ngunit madalas ay hinahayaan lamang nitong magsalita ang dalagita. Bakit hindi ka umaalis dito? Minsang tanong ni Amaya. Tali ako sa puno, sagot ni Kael. Gusto mo bang umalis? Tahimik itong tumingin sa kanya. At iwan ang nag-iisang nakakarinig sa akin? Hindi na siya nakapagsalita pa. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaibigang iyon ay lalong lumalim. Isang lihim na hindi niya kayang ibahagi sa kahit kanino. Dahil alam niyang hindi nila maiintindihan. Sa baryo ng San Isidro, ang kapre ay isang halimaw. Ngunit para kay Amaya, si Kael ay kaibigan. Ngunit sa likod ng katahimikan ng kagubatan, may mga matang nagmamasid. At hindi lahat ng nilalang sa dilim ay kasing bait ni Kael. Isang gabi, habang pauwi si Amaya mula sa balite, napansin niyang tila may sumusunod sa kanya. Isang anino, mabilis, tahimik. At nang siya'y lumingon, wala. Ngunit kinabukasan, may kakaibang nangyari sa baryo. May batang nawawala. At ang huling lugar na nakita ito ay malapit sa puno ng balite. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amaya ang takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kaibigang matagal na niyang pinaniwalaang hindi kayang manakit. Nagising ang baryo ng San Isidro sa isang umagang puno ng pangamba. Hindi pa sumisikat. Nang lubos ang araw, ay nagkalat na ang balita na wala si Lito, ang 8 taong gulang na anak ng mag-asawang magsasaka sa dulong bahagi ng baryo. Huling nakita ang bata noong dapit hapon.
Naglalaro malapit sa gilid ng kagubatan. Malapit sa puno ng balite. Ang balitang iyon ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga kababaihan ay nagtipon-tipon sa gitna ng baryo. Ang mga lalaki na may agad nagsimulang maghanap. Dala ang mga sulo, itak at dasal na sana'y makita pa nilang buhay ang bata. Si Amaya ay nakatayo lamang sa labas ng kanilang bahay. Tahimik na pinagmamasdan ang kaguluhan. Ngunit sa loob niya, may bumibigat. Amaya! Tawag ng kanyang tiyahin na siyang nag-aalaga sa kanya mula nang mamatay ang kanyang ina. Huwag kang lalapit sa kagubatan. Naiintindihan mo ba? Delikado ngayon. Tumango si Amaya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may hinahanap sa malayo, sa direksyong kinaroroonan ng balite. Hindi niya maiwasang isipin si Kael. Hindi maaari. Hindi siya naniniwala. Hindi kailanman. Ngunit ang takot ng baryo ay nagsimulang pumasok sa kanyang isipan. Dahan-dahan. Parang malamig na tubig na unti-unting umaabot sa dibdib. Pagsapit ng hapon, wala pa ring bakas ni Lito. Ang mga lalaki ay bumalik na pagod at bigo, habang ang mga iyak ng ina ng bata ay umaalingaw-ngaw sa buong baryo. Isang tunog na hindi kayang baliwalain ng kahit sinong may puso. Hindi iyan basta nawawala, sabi ng isa sa matatandang lalaki. May kumuha sa bata. At alam na natin kung ano iyon, dagdag ng isa pa. Sabay lingon sa direksyon ng kagubatan. Hindi na nila kailangang sabihin. Alam na ng lahat. Kapre, naramdaman ni Amaya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Gabi na nang magpasya siyang lumabas. Tahimik ang kanyang paglalakad. Maingat upang hindi magising ang kanyang tiyahin. Ngunit ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Hindi dahil sa takot sa dilim, kundi sa takot sa maaaring kanyang malaman. Habang papalapit siya sa kagubatan, napansin niyang kakaiba ang hangin. Mas mabigat, mas tahimik. Walang kuliglig, walang ibon. Parang ang buong kalikasan ay huminto sa paghinga. Pagdating niya sa balite, napahinto siya. Nandoon si Kael, ngunit hindi tulad ng dati. Nakatayo ito, tuwid ang tindig, at ang kanyang mga mata ay mas maliwanag kaysa karaniwan, parang nag-aapoy sa loob ng dilim. Ang usok mula sa kanyang tabako ay mas makapal, paikot-ikot na parang may sariling buhay. "Kael!" Mahina ang boses ni Amaya. Unti-unting lumingon ang kapre. "At bakit ka bumalik?" tanong nito. Malamig ang tinig. Hindi iyon ang Kael na kilala niya. "May batang nawawala," diretsong sabi ni Amaya. "At sinasabi nila, huwag mong ituloy." Napahinto siya. "Hindi ako," dugtong ni Kael. Mas mababa ang boses, ngunit may bigat. "Hindi ko kailangang gawin yon." Tumitig si Amaya sa kanya. Alam niya ang sagot na yon. Ngunit may kakaiba pa rin. "May iba pa bang tulad mo?" tanong niya. Saglit na natahimik si Kael. At iyon ang sagot. Naramdaman ni Amaya ang pag-igting ng kanyang dibdib. "Ilan?" pilit niyang tanong. "Higit sa dapat mong malaman." Isang malamig na hangin ang dumaan sa pagitan nila. "May nararamdaman akong gumagalaw sa kagubatan," dagdag ni Kael. "Hindi ito bago, pero mas malapit na ngayon." "Masama ba?" tanong ni Amaya. Hindi agad sumagot si Kael. Ngunit ang kanyang katahimikan
ay mas mabigat kaysa anumang salita. Umuwi ka na, sabi nito sa huli, at huwag ka nang bumalik dito sa mga susunod na gabi. Hindi ko kayang... Amaya! Sa unang pagkakataon, binigkas ni Kael ang kanyang pangalan na may diin. Kung nagtitiwala ka sa akin, gawin mo ito. Napakagat si Amaya sa kanyang labi. Gusto niyang magtanong pa. Gusto niyang manatili. Ngunit may kakaibang babala sa tinig ni Kael. Isang bagay na hindi niya kayang baliwalain. Kaya't dahan-dahan siyang umatras at saka tumalikod. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, may narinig siya. Isang bulong. Hindi mula kay Kael, kundi mula sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Amaya! Napahinto siya. Malamig ang boses. Mahina, ngunit malinaw. Dahan-dahan siyang lumingon. May tumatawag sa akin, sabi niya. Alam ko, sagot ni Kael. Mas mabigat na ang tinig. At hindi iyon dapat mong sundan. Ngunit huli na. Muling narinig ni Amaya ang bulong. Mas malinaw. Mas malapit. Amaya, tulungan mo ako. Nanlaki ang kanyang mga mata. Boses iyon ni Lito. At bago pa siya mapigilan, tumakbo siya patungo sa dilim. Amaya! Sigaw ni Kael. Ngunit hindi na siya tumigil. Sa loob ng kagubatan, ang mga puno ay tila nagsisiksikan. Ang mga anino ay gumagalaw kahit walang ilaw. Ang bawat hakbang ni Amaya ay mas lalong naglalapit sa kanya sa pinanggagalingan ng boses. Lito! Sigaw niya. Nasaan ka? Dito! Sagot ng boses. Halos pabulong. Hanggang sa makarating siya sa isang maliit na clearing. At doon, nakita niya ang bata. Nakatayo si Lito sa gitna, nakatalikod. Lito! Huminga ng malalim si Amaya. Halika, uwi na tayo! Dahan-dahang lumingon ang bata. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na tulad ng dati. Maitim, walang puti. At ang kanyang ngiti, hindi pang bata. Biglang nanlalamig ang paligid. At sino ka para ilayo siya sa amin? Ibang boses ang lumabas sa bibig ng bata. Mas malalim, mas matanda. Napaatras si Amaya. At mula sa likod ng mga puno, may mga aninong gumalaw. 1, 2, 3. At lahat sila ay nakatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, tunay na naunawaan ni Amaya. Hindi lang si Kael ang naninirahan sa kagubatan. At hindi lahat ng nilalang dito ay marunong magmahal. Nanigas si Amaya sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay biglang bumigat. Tila may mga kamay na humahawak sa kanyang dibdib. Pinipigilan siyang huminga ng malalim. Sa kanyang harapan ay si Lito, ngunit hindi na siya ang batang kilala ng baryo. Ang mga mata nito ay parang walang laman, lunod sa dilim. At ang ngiti, hindi na inosente. Lumapit ka pa, bulong ng nilalang na gumagamit sa katawan ng bata. Napaatras si Amaya. Hindi ikaw si Lito, mahina ngunit matatag niyang sabi. Ngunit sa kanyang puso, may takot na unti-unting lumalaki. Mula sa gilid ng clearing, nagsimulang lumitaw ang mga anino. Hindi pa malinaw ang kanilang anyo, ngunit sapat na upang maramdaman ang kanilang presensya. Mabibigat, mapanlinlang, at hindi tao. Parang may mga matang nagliliyab sa dilim. At bakit mo siya ipinaglalaban? Tanong ng nilalang.
habang dahan-dahang naglalakad si Lito palapit sa kanya. Hindi mo naman siya kilala ng lubusan. Napapikit si Amaya saglit. Hindi niya kilala si Lito ng malalim. Ngunit hindi iyon mahalaga. Dahil tao siya, sagot niya. Isang mahinang tawa ang umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi lang mula sa bata, kundi mula sa mga aninong nakapaligid sa kanila. Mga tao, bulong ng isa pang tinig. Laging iniisip na sila ang may karapatan sa lahat. Hindi namin siya kukunin kung hindi siya lumapit, dagdag ng isa. Nanlaki ang mga mata ni Amaya. Anong ibig mong sabihin? Sumunod siya sa tawag, sagot ng nilalang sa loob ni Lito. At ang sino mang sumunod ay amin na. Biglang nanlamig ang kanyang dugo. Naalala niya ang boses. Ang bulong. Kung hindi siya nag-ingat. Maaring siya rin. Pakawalan niyo siya, sabi niya. Pilit pinatatatag ang boses. Wala siyang kasalanan. Wala. Ulit ng nilalang, tila naaaliw. Ang kasalanan niya ay ang pagiging tao. Biglang gumalaw ang mga anino. Mas lumapit. Mas malinaw. Ang ilan ay may anyong halos tao, ngunit mali. Mahahaba ang mga braso, baluktot ang mga katawan, at ang mga mata ay kumikislap sa dilim na parang gutom na gutom. Napaatras si Amaya. Hanggang sa maramdaman niyang wala na siyang matrasan. Isang puno ang nasa likod niya. Napatingin siya sa paligid. Walang daan palabas. At ikaw, sabi ng nilalang sa loob ni Lito, may kakaiba sa'yo. Unti-unti itong lumapit. Matagal ka nang pinagmamasdan. Napahinto ang paghinga ni Amaya. Simula pa noong bata ka. Biglang may sumabog na malakas na hangin. At kasabay nito, isang malalim na ugong. Tumigil ang lahat. Ang mga anino ay umatras, tila tinamaan ng hindi nakikitang puwersa. At mula sa likod ni Amaya, isang pamilyar na presensya ang dumating. Umalis kayo, mababa, mabigat, at puno ng babala. Dahan-dahang lumingon si Amaya. Nandoon si Kael. Mas mataas kaysa dati ang kanyang tindig at ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy. Ang usok mula sa kanyang tabako ay umiikot sa paligid niya, parang mga alon na handang manalanta. Hindi ito sa iyo, kapre, sabi ng isa sa mga anino. Hindi rin ito sa inyo, sagot ni Kael. Malamig. Sandaling nagkatitigan ang dalawang panig. Isang tensyon na tila kayang sumabog anumang oras. At bakit mo siya pinoprotektahan? Tanong ng nilalang kay Kael. Isa lang siyang tao. Hindi sumagot si Kael agad. Ngunit ang kanyang presensya ay mas lalong bumigat. Hindi niyo siya kukunin, sabi niya. Tahimik. Ngunit walang duda. Isang mahinang ungol ang lumabas mula sa mga anino. Hindi ngayon, bulong ng isa. At hindi pa, dagdag ng isa pa. Unti-unti silang umatras. Ang mga mata ay unti-unting nawala sa dilim. At kasabay nito, bumagsak si Lito sa lupa. Walang malay. Biglang kumalma ang paligid. Ngunit ang katahimikan ay hindi nakapagbigay ng ginhawa. Dahan-dahang lumapit si Amaya sa bata. Lito! Mahina niyang tawag. Humihinga pa. Ngunit malamig. Napatingin siya kay Kael. Ano sila? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Saglit na tumahimik ang kapre. Hindi lahat ng nilalang sa kagubatan ay may anyong nakikita ng tao, sagot niya.
May mga bagay na mas matanda pa sa amin. Bakit nila siya kinuha? Hindi nila siya kinuha, sagot ni Kael. Tinanggap nila siya. Hindi agad na unawaan ni Amaya ang ibig sabihin. Ngunit naramdaman niya ang bigat ng mga salitang iyon. At ako, mahina niyang tanong, bakit nila ako tinatawag? Hindi agad sumagot si Kael. Sa halip, tumingin ito sa mas malalim na bahagi ng kagubatan kung saan naglaho ang mga anino. Dahil naririnig mo sila, sabi niya sa wakas. At ang mga tulad mo ay bihira. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Ano ako? Tanong niya. Unti-unting tumingin si Kael sa kanya. At sa unang pagkakataon, may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Isang tulay, sagot niya, sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo namin. Tahimik ang gabi. Ngunit sa puso ni Amaya, nagsimula ang isang bagyo. Hindi na siya basta dalagita. At ang kaibigang kapre na matagal niyang kinilala ay maaaring hindi sapat upang protektahan siya sa kung anumang darating. Hindi agad nakagalaw si Amaya. Ang mga salita ni Kael ay tila nanatiling nakabitin sa hangin. Mabigat at hindi madaling unawain. Ang katahimikan ng kagubatan ay muling bumalik, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ngayon, tila may mga matang nakasilip sa bawat anino, sa bawat pagitan ng mga puno. Isang tulay, mahina niyang ulit. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, tila naghahanap ng sagot sa sarili niyang balat. Hindi ko maintindihan, dagdag niya. Dahan-dahang lumapit si Kael. Ang kanyang bawat hakbang ay tila nagpapagalaw sa hangin. Sa kabila ng laki nito, may kakaibang ingat sa kanyang galaw. Parang may iniiwasan siyang masaktan. May mga taong ipinapanganak na mas bukas ang pandama, paliwanag niya. Nakakarinig ng hindi naririnig ng iba. Nakakaramdam ng hindi nakikita. Tulad ko, tumango si Kael. Ngunit hindi lahat ng tulad mo ay napapansin namin. Bakit ako? Tanong ni Amaya. Mas diretso na ang tinig. Anong meron sa akin? Saglit na natahimik si Kael. Parang may iniisip kung dapat bang sabihin ang susunod. Hindi ko alam ang lahat, sagot niya sa huli. Ngunit may isang bagay akong sigurado. May marka ka. Nanlaki ang mga mata ni Amaya. Marka? Hindi sumagot si Kael. Sa halip, dahan-dahan nitong itinaas ang isang malaking kamay at itinuro ang kanyang dibdib. Nararamdaman ko ito, sabi niya. Hindi nakikita, ngunit nandoon. Napahawak si Amaya sa kanyang dibdib. Wala siyang naramdaman. Ngunit sa loob, may kakaibang init. Matagal na? Tanong niya. Simula pa nung una kang lumapit sa akin, sagot ni Kael. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa gilid, si Lito ay nananatiling walang malay. Mahina ang kanyang paghinga, ngunit sapat upang malaman na siya'y buhay pa. Kailangan natin siyang ibalik, sabi ni Amaya. Pilit binabaling ang isip sa mas konkretong bagay. Tumango si Kael. Lumuhod ito at maingat na kinuha ang bata. Tila ba kayang magbuhat ng hangin nang hindi ito nasasaktan? Makakalimutan ba niya? Tanong ni Amaya habang naglalakad sila palabas ng clearing. Hindi lahat, sagot ni Kael. Ngunit hindi niya maiintindihan ang nangyari. Mas mabuti na siguro iyon. Hindi na sumagot si Kael. Pagdating nila sa gilid ng kagubatan, huminto si Kael.
Dito ka na, sabi nito. Tumingin si Amaya sa kanya. Hindi ka sasama? Umiling ang kapre. Hanggang dito lang ako. Dahan-dahang kinuha ni Amaya si Lito mula sa kanya. Mabigat ang bata ngunit hindi niya ito binitawan. Salamat! Mahina niyang sabi. Tumango si Kael. Ngunit hindi pa siya umaalis. Amaya! Napatingin siya muli. Hindi pa ito tapos. Nanikip ang kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin? Babalik sila, sagot ni Kael. At sa susunod, hindi lang sila manonood. Napalunok si Amaya. At ako? Tanong niya. Tinuturing ka na nilang bahagi ng mundo nila, sabi ni Kael. At kapag nangyari iyon, hindi niya tinapos ang pangungusap. Ngunit naiintindihan ni Amaya. Anong gagawin ko? Tanong niya. Ngayon ay hindi na maitago ang takot. Saglit na tumahimik si Kael. Pagkatapos ay nagsalita. Huwag kang sasagot sa tawag nila. Isang simpleng payo. Ngunit puno ng bigat. Tumango si Amaya. At saka siya tumalikod. Habang naglalakad pabalik sa baryo, dala ang batang si Lito. Pakiramdam niya ay may nagbago na sa lahat. Hindi na siya basta tagapakinig. Hindi na siya basta kaibigan. Isa na siyang bahagi ng isang bagay na hindi niya pinili. Pagdating niya sa baryo, agad siyang napansin ng mga tao. Si Lito! Sigaw iyon ng ina ng bata. Tumakbo ito palapit sa kanya. Umiiyak, nanginginig at agad niyakap ang anak. Salamat! Salamat! Paulit-ulit nitong sabi. Halos hindi na makapagsalita. Hindi alam ni Amaya kung ano ang isasagot. Tumango lamang siya. Ngunit hindi lahat ay nagpasalamat. May mga matang nakatingin sa kanya. Mapanuri. May duda. Saan mo siya nakita? Tanong ng isang matandang lalaki. Saglit na napahinto si Amaya. Sa gilid ng kagubatan, sagot niya. Mag-isa? Isang tanong na tila may ibang ibig sabihin. Tumango siya. Ngunit hindi kumbinsido ang lahat. Hindi yan basta-basta, bulong ng isa. May alam yan. At baka dagdag ng isa pa, may kinalaman siya. Naramdaman ni Amaya ang lamig ng mga tingin nila. Mas masakit pa yon kaysa sa takot sa kagubatan. Tahimik siyang umalis at bumalik sa kanilang bahay. Ngunit ng gabing iyon, hindi siya nakatulog. Habang nakahiga, nakatingin sa kisame, muli niyang naalala ang mga mata ni Lito, ang dilim, ang boses na hindi kanya, at ang mga anino. Isang tulay, mahina niyang bulong sa sarili. At sa labas ng kanyang bintana, may usok na dahan-dahang umangat at isang pares ng matang nagmamasid. Hindi galit, hindi rin masaya, kundi nag-aalala si Kael. Ngunit sa mas malayo pa, sa mas malalim na dilim ng kagubatan, may iba pang mga mata na nakadilat. At sa unang pagkakataon, hindi si Amaya ang naghahanap sa kanila. Sila na ang lumalapit. Mabigat ang umaga para kay Amaya. Bagaman sumikat ang araw tulad ng dati, tila may kakaibang anino na bumalot sa baryo ng San Isidro. Ang mga bulungan ay hindi pa rin nawawala. Mga mata na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Mga boses na humuhusga kahit hindi siya direktang kinakausap. Hindi na siya tulad ng dati sa paningin ng iba. At ramdam niya iyon habang nagwawalis siya sa harap ng kanilang bahay. Napansin niyang may dalawang matandang babae
Sa di kalayuan ang pabulong na nag-uusap. Paminsan-minsan ay tumitingin sa kanya. Siya raw ang nakakita, sabi ng isa. O baka siya ang dahilan, sagot ng isa pa. Hindi na niya kailangang marinig pa ang iba. Alam na niya ang ibig sabihin. Napahigpit ang hawak niya sa walis. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi siya maaaring magpatalo sa takot. Ngunit hindi rin niya kayang baliwalain ang nararamdaman. Pagpasok niya sa loob ng bahay, nadatnan niya ang kanyang tiyahin na tahimik na nakaupo, tila may malalim na iniisip. Tiyahin, mahina niyang tawag. Hindi agad ito sumagot. Sa halip, tumingin ito sa kanya, hindi galit, ngunit puno ng pag-aalala. Totoo ba ang sinasabi nila? Tanong nito. Napahinto si Amaya. Anong sinasabi nila? Na ikuyom ng kanyang tiyahin ang mga kamay. Na ikaw ang huling nakita sa bata at ikaw ang nagdala sa kanya pabalik. Tumango si Amaya. Pero hindi ako. Hindi iyon ang tanong. Putol ng kanyang tiyahin. Tahimik na napalunok si Amaya. Ano ang ginawa mo sa kagubatan, Amaya? Isang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Ngunit ngayon, hindi na niya kayang magsinungaling. May kaibigan ako roon, dahan-dahan niyang sabi. Nanlaki ang mga mata ng kanyang tiyahin. Anong klaseng kaibigan? Saglit siyang nag-atubili. Ngunit sinabi pa rin niya, isang kapre. Biglang tumayo ang kanyang tiyahin. Amaya! Sigaw nito, puno ng takot. Hindi mo ba alam kung ano ang sinasabi mo? Hindi siya masama. Agad niyang sagot. Hindi siya tulad ng iniisip nila. Walang kapre na mabuti. Maring sabi ng kanyang tiyahin. Mga nilalang yan na. Hindi lahat. Putol ni Amaya. Ngayon ay may diin na ang boses. Si Kael, hindi siya nanakit. Siya pa nga ang tumulong kay Lito. Tahimik ang bahay. Ang dalawang boses ay tila nagbanggaan sa hangin. Ngunit ang mas mabigat ay ang katahimikan na sumunod. Dahan-dahang naupo muli ang kanyang tiyahin. Amaya, mahina nitong sabi. Hindi mo naiintindihan ang mundo na yan. Hindi rin nila naiintindihan ako, sagot niya. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, napagtanto ng kanyang tiyahin. May nagbago na. May ipapakita ako sa iyo, sabi nito sa wakas. Tumayo ito at lumapit sa lumang baul sa sulok ng bahay. Dahan-dahan itong binuksan. Tila ba may takot kahit sa simpleng kilos. Mula roon, inilabas nito ang isang lumang tela, kupas, ngunit maingat na nakatupi. Pag-aari ito ng ina mo, sabi nito. Nanikip ang dibdib ni Amaya. Maingat niyang tinanggap ang tela. Pagbukas niya rito, nakita niya ang isang kakaibang simbolo, bilog, na may mga linya at marka na tila hindi niya pa kailanman nakita, ngunit sa kung anong dahilan, pamilyar. Ano ito? Tanong niya. Hindi ko rin lubos na alam, sagot ng kanyang tiyahin. Ngunit sinabi ng ina mo na darating ang araw na kakailanganin mo yan. Naramdaman ni Amaya ang muling pag-init sa kanyang dibdib. Mas malinaw ngayon. Mas malakas. May marka ka ba? Tanong ng kanyang tiyahin. Biglang seryoso ang boses. Napatingin si Amaya sa kanya. Hindi siya agad sumagot. Ngunit dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang dibdib. At kung meron, tanong niya. Napapikit ang kanyang tiyahin. Kung totoo iyon, bulong nito, katulad ka ng ina mo. Nanlaki ang mga mata ni Amaya. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang tumingin sa kanya
ang kanyang tiyahin. Ang ina mo ay hindi rin basta tao. Parang tumigil ang mundo. May kakayahan din siyang makarinig, dagdag nito. Makaramdam. At minsan, makakita. Hindi makapaniwala si Amaya. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Gusto kanyang protektahan, sagot ng kanyang tiyahin. Dahil ang mga tulad nyo, hindi tinatanggap ng lahat. Unti-unting nagdikit ang mga piraso ng palaisipan sa isip ni Amaya. Ang marka, ang boses, ang tawag. Nasaan siya nung hindi niya na ituloy ang tanong? Ngunit alam ng kanyang tiyahin, hindi siya basta namatay. Mahina nitong sabi. Nanigas si Amaya. Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa ito makasagot, biglang may kumatok sa pinto. Malakas, mabilis, paulit-ulit. Nagkatinginan sila at sa likod ng pinto, narinig ang boses ng isang lalaki. Buksan nyo! Kailangan namin si Amaya! Nanlalamig ang kanyang mga kamay. May mali. Dahan-dahang lumapit ang kanyang tiyahin at binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo ang ilang kalalakihan ng baryo. Seryoso ang mga mukha. May dalang sulo. Atakihin tayo, sabi ng isa. May nakita kami sa kagubatan. Ano? Tanong ng kanyang tiyahin. Hindi namin alam kung ano, sagot nito. Pero hindi ito kapre. Unti-unting napatingin ang lahat kay Amaya. At kailangan namin siya, dagdag ng lalaki. Bakit siya? Tanong ng kanyang tiyahin. May halong galit. Dahil siya lang ang nakabalik mula roon, sagot nito. At kung may alam siya, hindi na nito kinailangang tapusin. Tumibok ng malakas ang puso ni Amaya. Sa wakas, dumating na ang kinatatakutan niya. Hindi lang ang mga nilalang sa kagubatan ang haharapin niya, kundi pati ang takot ng sarili niyang baryo. At sa pagkakataong ito, wala si Kael sa kanyang tabi. Ang hangin sa labas ng bahay ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Habang nakatayo si Amaya sa pintuan, ramdam niya ang mga matang nakatuon sa kanya. Hindi lamang puno ng pag-asa, kundi may halong pagdududa at takot. Ang mga lalaking may hawak na sulo ay tila naghihintay ng isang sagot na hindi niya pa kayang ibigay. Sumama ka sa amin, sabi ng pinakamatandang lalaki. Mababa ngunit mariin ang tinig. May kailangan kang makita. Napalingon si Amaya sa kanyang tiyahin. Tahimik itong nakatingin sa kanya, ngunit sa mga mata nito ay malinaw ang pakiusap. Mag-ingat ka. Huminga ng malalim si Amaya. Sandali lang, sabi niya. Mabilis siya bumalik sa loob ng bahay. Kinuha niya ang telang ibinigay ng kanyang tiyahin at maingat na itinupi. Saka itinago sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya, mahalaga iyon. Paglabas niya muli, handa na siya. Tahimik siyang sumama sa grupo. Habang naglalakad sila papunta sa kagubatan, walang nagsasalita. Ang tunog lamang ng mga yabag sa lupa at ang pagliyab ng mga sulo ang naririnig sa paligid. Ngunit sa bawat hakbang, mas lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa mga tao sa kanyang paligid, kundi dahil sa pakiramdam na may tumatawag sa kanya. Isang mahina, ngunit pamilyar na bulong. Amaya, napapikit siya sandali. Hindi. Naalala niya ang sinabi ni Kael.
Huwag kang sasagot sa tawag nila. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Pilit binabaliwala ang boses. Ngunit habang papalapit sila sa kagubatan, mas lumalakas ito. Mas malinaw. Mas mapilit. Pagdating nila sa gilid ng kagubatan, napahinto ang grupo. Dito, sabi ng isang lalaki. Sa harap nila ay isang bahagi ng lupa na tila ginalaw, parang may nagbungkal o may hinukay at muling tinabunan. Ngunit hindi iyon ang pinakakakaiba. Ang hangin sa paligid ay malamig. Hindi tulad ng karaniwang lamig ng gabi, kundi parang may presensyang nakapaligid. May nakita kaming mga bakas dito, dagdag ng isa, at may narinig din kaming "Tert! Ah!" Naputol ang kanyang sinasabi. Dahil biglang may narinig silang bulong. Amaya, napalingon ang lahat. Ano yon? Tanong ng isa, halatang kinabahan. Ngunit si Amaya, alam niya kung ano iyon at kung sino. Lumapit ka! Muling bulong ng boses. Ngayon ay tila nagmumula sa mismong lupa. Napaatras ang mga lalaki. Hindi normal to, sabi ng isa. Umalis na tayo, dagdag ng isa pa. Ngunit si Amaya ay hindi makagalaw. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa. Ang kanyang dibdib ay mainit. Mas mainit kaysa dati. At ang telang dala niya, parang may sariling tibok. Amaya! Tawag ng kanyang tiyahin mula sa likod. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa gitna ng lugar. Hoy! Anong ginagawa mo? Sigaw ng isang lalaki. Ngunit hindi siya tumigil. Ang bulong ay naging mas malinaw, mas malapit. Buksan mo. Napahinto siya. Buksan mo ang daan. Biglang kumibot ang lupa. Napaatras ang mga lalaki. Umalis na tayo! Sigaw ng isa. Ngunit si Amaya, naramdaman niya ito. Hindi takot, kundi pagkilala. Dahan-dahan niyang inilabas ang tela mula sa kanyang dibdib. Sa sandaling lumantad ang simbolo. Biglang umihip ang malakas na hangin. Malalakas na hangin. Ang mga sulo ay halos mamatay. At ang lupa ay bahagyang nagliwanag. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ano yan? Bulong ng isa. Ngunit si Amaya ay nakatingin lamang sa simbolo. At sa unang pagkakataon, naunawaan niya, hindi ito basta marka. Ito ay susi. Biglang lumakas ang bulong. Amaya, buksan mo. At bago pa siya mapigilan, itinapat niya ang tela sa lupa. Isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw sa paligid. At ang lupa ay dahan-dahang naghiwalay. Sumigaw ang mga lalaki. Napaatras ang lahat. Mula sa ilalim ng lupa, may lumabas na malamlam na liwanag. Hindi maliwanag, kundi malabo, parang liwanag na dumadaan sa tubig. At sa gitna nito, may anyong unti-unting lumilitaw. Hindi tao, hindi hayop, at hindi rin kapre. Napaatras si Amaya. Ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, tumitig siya. At sa wakas, bulong ng nilalang, ang boses ay tila galing sa maraming bibig. Nahanap ka rin namin. Nanlamig ang kanyang dugo. Hindi kita kilala, sagot niya. Ngunit ang nilalang ay tila ngumiti, kahit hindi malinaw ang mukha. Hindi pa, sagot nito.
Ngunit kilala ka namin, anak ng tulay. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. At ang ina mo, dagdag nito, ay nagbukas din ng daan tulad mo. Nanlaki ang mga mata ni Amaya. Anong ginawa niyo sa kanya? Saglit na natahimik ang nilalang. Pagkatapos, hindi namin siya kinuha, sagot nito. Sumama siya. Parang may bumagsak sa kanyang loob. Hindi, mahina niyang bulong. Katulad mo, dagdag ng nilalang. Tinawag siya at sumagot siya. Biglang umihip ang malamig na hangin. At ikaw, dahan-dahang lumapit ang anyo, sasagot ka rin. Hindi, agad na sagot ni Amaya kahit nanginginig. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang may malakas na ugong mula sa kagubatan. At kasabay nito, isang pamilyar na tinig. Lumayo ka sa kanya. Biglang nagdilim ang paligid at mula sa likod ng mga puno, lumabas si Kael. Mas mabigat ang kanyang presensya kaysa dati. Mas mabangis. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab, hindi lang sa galit, kundi sa determinasyon. Hindi siya sa inyo, sabi niya. Nagkatinginan ang dalawang nilalang. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Amaya, may darating na hindi na kayang pigilan ng kahit sino. Ang hangin ay biglang tumigil. Parang ang buong kagubatan ay huminto sa paghinga, naghihintay sa susunod na mangyayari. Ang liwanag mula sa nabuksang lupa ay patuloy na kumikislap, malamlam, ngunit mapanganib. Habang ang nilalang sa gitna nito ay dahan-dahang umaangat. Tila pinipilit ang sarili sa mundo ng mga tao. Sa isang panig ay si Kael, matayog, matatag, at tila handang ibuwis ang lahat. Sa kabilang panig ay ang nilalang mula sa ilalim. Walang malinaw na anyo, ngunit puno ng kapangyarihan na hindi kayang sukatin. At sa pagitan nila, si Amaya. Lumayo ka, Amaya, sabi ni Kael. Hindi inaalis ang tingin sa nilalang. Ngayon na, ngunit hindi siya makagalaw. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil tila may humihila sa kanya palabas ng sarili niyang katawan. Hindi siya makakaalis, sabi ng nilalang. Ang boses ay tila sumasabay sa pag-ikot ng hangin. Nabuksan na niya ang daan. Nanlalamig ang mga kamay ni Amaya. Isara mo ito, utos ni Kael. Ano? Paano? Sagot niya. Halos hindi na marinig. Ang marka! Ngunit hindi na niya natapos. Biglang sumabog ang lupa. Isang malakas na puwersa ang umangat mula sa ilalim. Nagtulak sa hangin, sa mga puno, at sa mga taong nakapaligid. Ang mga lalaking baryo ay napasigaw at nagtakbuhan. Ang ilan ay nadapa. Ang iba'y iniwan ang kanilang mga sulo. Takbo, sigaw ng isa. Sa loob ng ilang sandali, naiwan si Amaya. At ang dalawang nilalang. Hindi ka sapat para pigilan kami, sabi ng nilalang kay Kael. Hindi sumagot ang kapre. Sa halip, dahan-dahan nitong itinapon ang tabako mula sa kanyang bibig. At sa sandaling iyon, nagbago ang hangin. Ang usok na dati tahimik na umiikot ay biglang naging makapal, mabilis, at tila may sariling galit. Umiikot ito sa paligid ni Kael, parang bagyong naghahanda sa pag-atake. Hindi kita pinipigilan, mababang sagot ni Kael. Pinoprotektahan ko siya. Biglang sumugod ang nilalang. Hindi ito tumakbo. Bigla na lang itong lumapit. Parang ang espasyo mismo ang nagbigay daan.
Ngunit mabilis si Kael. Isang malakas na hampas ng kanyang kamay ang sumalubong sa nilalang at ang usok ay parang alon na tumama rito. Umalingaw-ngaw ang isang sigaw. Hindi malinaw kung saan nanggaling at ang anyo ng nilalang ay bahagyang nagulo. Napaatras si Amaya. Ngunit hindi niya maalis ang tingin. Sa unang pagkakataon, nakikita niya ang tunay na kapangyarihan ni Kael. Ngunit hindi natakot ang nilalang. Sa halip, parang lalo itong naging interesado. "Matagal na kitang kilala," sabi nito. "Tagabantay ng puno, tagapigil ng mga hangganan. Hindi ka kabilang dito," sagot ni Kael. "At hindi rin ikaw," balik ng nilalang. "Ngunit narito tayo." Biglang umangat ang lupa sa ilalim ni Kael. Tila sinusubukang lunukin siya. Ngunit tumalon ito palayo. Mabilis para sa kanyang laki at muling humarap sa kalaban. "Amaya!" sigaw niya. "Ang marka, gamitin mo!" Napatingin si Amaya sa tela sa kanyang kamay. Ito ay umiinit. Parang may sariling tibok. Ngunit paano? "Hindi ko alam kung paano," sigaw niya pabalik. "Makinig ka sa sarili mo," sagot ni Kael. Sa gitna ng kaguluhan, ipinikit ni Amaya ang kanyang mga mata. Pinilit niyang huwag pansinin ang sigawan, ang hangin, ang banggaan ng dalawang puwersa. Sa halip, nakinig siya at doon niya muling narinig ang bulong. Hindi mula sa nilalang, hindi mula sa kagubatan, kundi mula sa loob niya. "Isara mo!" Dahan-dahan niyang itinaas ang tela. Ang simbolo ay tila kumikislap at ang init sa kanyang dibdib ay lumalakas. "Hindi!" sigaw ng nilalang. Ngayon ay may galit na sa tinig. Hindi pa siya handa. Ngunit huli na, ibinaba ni Amaya ang tela patungo sa liwanag. At sa sandaling iyon, sumabog ang liwanag. Hindi tulad ng nauna, ito ay mas maliwanag, mas malakas, at puno ng kakaibang enerhiya na tila bumabalik sa kung saan ito nanggaling. Sumigaw ang nilalang. Ang anyo nito ay naghiwa-hiwalay, parang usok na tinatangay ng hangin. "Hindi pa ito tapos!" sigaw nito. "Babalikan ka namin, anak ng tulay!" At sa isang iglap, nawala ito. Kasabay nito, ang liwanag ay unti-unting humina. Ang lupa ay nagsara, at ang kagubatan ay muling natahimik. Napahinga nang malalim si Amaya. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at siya'y napaupo sa lupa. Tahimik, pagod, at nalilito. Maya-maya, narinig niya ang mabibigat na hakbang. Pagmulat niya, nandoon si Kael. Hindi na kasing bangis ng kanina, ngunit halata ang pagod sa kanyang anyo. "Natapos mo," sabi nito. Hindi iyon tanong, kundi kumpirmasyon. "Hindi ko alam kung paano," mahina niyang sagot. "Hindi mo kailangang malaman," sabi ni Kael. "Sapat na ang maramdaman mo." Tahimik silang dalawa sandali. Ngunit hindi ito katahimikan ng kapayapaan, kundi ng babala. "Babalik sila," sabi ni Amaya. Tumango si Kael. "At sa susunod, mas handa na sila." Napatingin si Amaya sa kanyang kamay. Ang tela ay malamig na muli, ngunit alam niyang hindi ito tapos. "Anong mangyayari sa akin?" tanong niya. Saglit na tumingin si Kael sa malalim na kagubatan. Pagkatapos ay
Bumalik ang tingin sa kanya. Hindi ka na nila titigilan, sagot niya. Dahil ngayon, alam na nila kung sino ka. Nanlalamig ang kanyang dugo. Paano kung hindi ko kaya? Tanong niya. Halos pabulong. Dahan-dahang lumuhod si Kael sa harap niya. Sa kabila ng laki nito, ang kanyang presensya ay hindi nakakatakot, kundi matatag. Hinding-hindi ka nag-iisa, sabi niya. At sa unang pagkakataon, naniwala si Amaya. Ngunit sa kailaliman ng kagubatan, may mga matang muling nagmulat. Mas marami, mas tahimik, at mas mapanganib. Ang laban ay hindi pa nagsisimula at si Amaya ay nasa gitna nito. Lumipas ang ilang araw na tila ba walang nangyari. Tahimik ang baryo, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nakapagbigay ng ginhawa. Sa halip, para itong manipis na tabing na nagtatago ng mas malalim na takot. Hindi na pinag-uusapan ng lantaran ang nangyari sa kagubatan. Ngunit ramdam ito sa bawat tingin, sa bawat bulong na napuputol kapag may dumarating. Si Amaya ay muling naging paksa ng mga usapan. Ngunit ngayon, hindi na lamang siya pinaghihinalaan. Kinatatakutan na siya. Sa tuwing siya'y dumaraan, may mga batang agad na tinatawag pa uwi ng kanilang mga magulang. Ang mga dating nakikipag-usap sa kanya ay biglang nagiging abala. Iniiwas ang tingin o kaya'y tahimik na lumalayo. At kahit ang kanyang sariling tahanan ay hindi naganap na ligtas. Hindi ka muna lalabas, sabi ng kanyang tiyahin isang umaga habang mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Hindi habang ganito ang sitwasyon. Tiyahin, Amaya, putol nito. Mas mababa ang boses ngunit mas mariin. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa'yo, pero alam kong may panganib. Napayuko si Amaya. Hindi niya masisisi ang kanyang tiyahin. Kung siya ang nasa lugar nito, maaaring ganoon din ang mararamdaman niya. Hindi ako lalayo, sabi niya sa huli. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi niya kayang iwan ang kagubatan. Hindi na ngayon. Pagsapit ng gabi, tahimik siyang lumabas ng bahay. Hindi na ito bago sa kanya. Ngunit iba ang pakiramdam ngayon. Mas mabigat. Mas malinaw. Ang bawat hakbang niya patungo sa kagubatan ay tila may kasamang panawagan. Hindi na mahina, kundi halos hindi na niya kayang baliwalain. Pagdating niya sa balite, nandoon na si Kael. Ngunit hindi ito nakaupo gaya ng dati. Nakatayo ito tila may hinihintay. At bumalik ka pa rin, sabi nito, hindi na nagulat. Hindi ko kayang hindi, sagot ni Amaya. Saglit silang nagkatitigan. At hindi rin kita mapipigilan, dagdag ni Kael. Lumapit si Amaya. Kailangan kong malaman ang totoo, sabi niya, tungkol sa akin at sa ina ko. Tahimik si Kael, ngunit hindi siya umiwas. Hindi lahat ng alam ko ay sapat, sabi nito. Ngunit may mga bagay na hindi ko na kayang itago sa iyo. Umihip ang malamig na hangin at tila sumabay dito ang bigat ng mga salitang susunod. Ang mga tulad mo, simula ni Kael, ay tinatawag na mga tagapamagitan. Tagapamagitan, ulit ni Amaya. Sa pagitan ng dalawang mundo, paliwanag nito. Hindi ganap na tao, ngunit hindi rin ganap na tulad namin. Nanlalamig ang kanyang mga kamay.
Ibig mong sabihin, hindi ako normal? Normal ka, sagot ni Kael. Ngunit may kakayahan kang hindi kayang taglayin ng karamihan. Napahawak si Amaya sa kanyang dibdib. Galing ba ito sa ina ko? Tumango si Kael. Ang kanyang dugo ay hindi basta dugo ng tao. Tahimik ang gabi. Ngunit ang puso ni Amaya ay tila sumisigaw. Ano siya? Tanong niya. Saglit na tumingin si Kael sa puno ng balite. Parang may inaalalang malalim. May mga nilalang na kayang maglakad sa mundo ng tao, sabi niya. Hindi sila ganap na nakikita, ngunit maaari silang maging bahagi nito. Isa ba siya sa kanila? Hindi buo, sagot ni Kael. Ngunit sapat upang magdala ng marka. Parang may kulang pa. At ang ama ko? Tanong ni Amaya. Doon lamang nag-atubili si Kael. Hindi ko siya kilala, sagot nito. Ngunit ang kapangyarihan sa iyo ay mas malakas kaysa sa ina mo. Nanlaki ang mga mata ni Amaya. Mas malakas? Tumango si Kael. At iyon ang dahilan kung bakit kanila hinahanap. Biglang bumigat ang paligid. Hindi lang dahil naririnig ko sila. Higit pa roon, sagot ni Kael. Kaya mong buksan at isara ang mga hangganan. Naalala ni Amaya ang nangyari. Ang liwanag. Ang pagbukas ng lupa. At kung hindi ko makontrol, tanong niya. Saglit na natahimik si Kael. Maaring ikaw mismo ang maging daan, sagot niya. Nanlamig ang kanyang dugo. Daan? Para saan? Hindi agad sumagot si Kael. Ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat para sa kung anuman ang nasa kabila. Isang mahabang katahimikan ang sumunod hanggang sa may isa pang tulad mo, sabi ni Kael. Napatingin si Amaya. Ano? Matagal na, dagdag nito. Bago pa kita nakilala. Nanikip ang kanyang dibdib. Sino? Ngunit bago pa makasagot si Kael, biglang umihip ang malakas na hangin. Mas malamig, mas matalim, at may kasamang pamilyar na presensya. Napatingin si Kael sa dilim. Hindi tayo nag-iisa. Nanlaki ang mga mata ni Amaya. Mula sa pagitan ng mga puno, may isang anyong dahan-dahang lumapit. Hindi ito tulad ng mga nauna. Mas malinaw, mas buo. Isang babae. Mahaba ang buhok, maputla ang balat, at ang mga mata ay tila may dalang parehong liwanag at dilim. Matagal kitang hinintay, sabi nito. Napaatras si Amaya. Kilala mo ako? Tanong niya. Ngumiti ang babae. Ngunit hindi iyon ganap na mainit. Kilala kita, Amaya. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Sino ka? Sandaling natahimik ang babae. Pagkatapos ay nagsalita. Isang tulad mo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Amaya. At kung hindi ka matututo, dagdag ng babae. Mas lumalim ang boses. Maaaring ikaw ang susunod na mawawala, tulad ng iyong ina. Parang gumuho ang mundo. Anong ibig mong sabihin? Ngunit ang babae ay hindi na sumagot. Sa halip, tumingin ito kay Kael. At ikaw, sabi nito, hanggang kailan mo siya mapoprotektahan? Tahimik si Kael. Ngunit ang kanyang presensya ay muling bumigat. At hanggang kailan ka magtatago sa likod ng puno? Dagdag ng babae. Walang sagot. Isang tensyon ang bumalot sa pagitan nila. At sa gitna nito,
Nakatayo si Amaya, nalilito, at unti-unting nauunawaan na ang kanyang kwento ay mas malalim pa sa kanyang inaakala. Hindi agad nakapagsalita si Amaya. Ang presensya ng babae ay kakaiba, hindi tulad ng mga aninong nilalang na kanyang nakita, at hindi rin tulad ni Kael. May anyo itong malinaw, halos tao, ngunit ang aura nito ay may dalang bigat na hindi maipaliwanag. Isang kapangyarihang tahimik, mapanganib. At sino ka? Tanong ni Amaya. Pilit pinatatatag ang boses. Ngumiti ang babae, ngunit hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Tinawag nila akong Lira, sagot nito. Tinawag? Ulit ni Amaya. Dahil ang mga tulad natin, paliwanag ni Lira, ay hindi palaging may iisang pangalan. Nanlalamig ang hangin sa paligid nila. Bakit mo ako hinahanap? Diretso niyang tanong. Hindi agad sumagot si Lira. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit. Hindi nagmamadali, ngunit bawat hakbang ay tila may bigat na kayang baguhin ang paligid. Hindi kita hinahanap, sagot nito. Matagal ka nang hinahanap ng iba. Napahigpit ang hawak ni Amaya sa tela. Ang mga nilalang na yon? Tanong niya. Tumango si Lira. Hindi sila basta-basta umaalis, dagdag nito. At kapag nakakita sila ng tulad mo, hindi sila titigil. Bakit? Saglit na tumingin si Lira sa langit na natatakpan ng mga dahon. Dahil ikaw ang susi, sagot niya. Hindi lamang sa pagbukas ng daan, kundi sa pananatili nito. Nanlaki ang mga mata ni Amaya. Hindi ko yun gusto. Walang may gusto, sagot ni Lira. Ngunit hindi natin pinipili kung ano tayo. Tahimik si Kael sa gilid. Nakamasid lamang. Ngunit halata ang tensyon sa kanyang tindig. At ikaw? Tanong ni Amaya kay Lira. Ano ka? Saglit na natahimik ang babae. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Isang pagkakamali, sagot niya. Nanlalamig ang kanyang dugo. Anong ibig mong sabihin? Katulad mo ako, paliwanag ni Lira. Ngunit hindi ako tumigil. Hindi ka tumigil saan? Sa pakikinig, sagot nito. Isang malamig na hangin ang dumaan sa pagitan nila. At nang sumagot ako, dagdag ni Lira, hindi ko na naisara ang pinto. Napaatras si Amaya. Hindi, bulong niya. Unti-unti, patuloy ni Lira. Ang mundo ko ay nagbago. Hindi ko na malaman kung alin ang tao at alin ang hindi. Tahimik ang kagubatan. Ngunit ang mga salitang iyon ay parang kidlat sa isipan ni Amaya. At ang ina ko? Tanong niya, halos pabulong. Saglit na tumingin si Lira sa kanya. At sa unang pagkakataon, may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang pigilan, sagot nito. Ngunit huli na, parang may kumurot sa dibdib ni Amaya. Buhay pa ba siya? Diretso tanong niya. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. At kung sasabihin kong oo, sabi ni Lira, handa ka bang hanapin siya? Napatigil si Amaya. Hindi siya agad nakasagot. Dahil alam niyang kung oo ang sagot niya, wala nang babalikan. Nasaan siya? Tanong niya sa huli. Ngunit bago pa makasagot si Lira, biglang gumalaw ang hangin. Mas malamig, mas mabigat. Napatingin si Kael sa paligid. Hindi sila umalis, mababa niyang sabi.
Nanlaki ang mga mata ni Amaya. Mula sa dilim, may mga matang muling nagbukas. Mas marami, mas malinaw, at mas malapit. Hindi pa tayo tapos, bulong ng isang pamilyar na tinig. Ang parehong nilalang mula sa ilalim ng lupa ay bumalik. Ngunit hindi na ito nag-iisa. Sa likod nito, may iba pang mga anyo, iba't ibang hugis, iba't ibang galaw, ngunit iisa ang layunin. Hindi na namin kailangan ng pinto, sabi ng nilalang, dahil narito na ang susi. Unti-unti itong tumingin kay Amaya. At hindi ka na namin hahayaan na magsara muli. Biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon ay nagsiliparan at ang lupa ay bahagyang kumibot. Lumayo ka sa kanya, sabi ni Kael, muling humaharap sa kanila. Ngunit hindi umatras ang mga nilalang. Sa halip, mas lalo silang lumapit. At ikaw, sabi ng isa kay Lira, matagal ka na naming hinihintay. Tahimik si Lira. Ngunit ang kanyang mga mata ay biglang nagbago. Mas madilim, mas malalim. Hindi na ako tulad ng dati, sagot niya. Mas mabuti, sagot ng nilalang. Mas kapaki-pakinabang. Biglang nag-iba ang hangin. Ang tensyon ay naging halos hindi na kayang tiisin. At sa gitna nito, nakatayo si Amaya. Hindi na lang takot ang nararamdaman niya, kundi pagpili. Kung sasama ako sa inyo, sabi niya, biglang nagsalita. Nanlaki ang mga mata ni Kael. Amaya, huwag. Ngunit hindi siya pinakinggan. Makikita ko ba ang ina ko? Diretso niyang tanong sa mga nilalang. Isang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang mababang tawa. Makikita mo ang lahat, sagot nila. Napapikit si Amaya. Isang sandali lamang, ngunit sapat para timbangin ang lahat. At kung hindi, dagdag niya, hindi ka na niya makikita kailanman. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, may desisyon na siyang ginawa. Ngunit bago pa niya ito masabi, may kumapit sa kanyang kamay. Mainit, matatag, si Kael. Huwag mong piliin ang dilim dahil sa takot, sabi nito. Tahimik, ngunit puno ng damdamin. At huwag mo ring piliin ang liwanag dahil lang sa pag-asa, dagdag ni Lira. Napatigil si Amaya. Dalawang boss, dalawang mundo, dalawang landas. At siya, ang nasa gitna. Huminto ang mundo sa isang iglap. Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng anino ng matandang balite, nakatayo si Amaya. Hawak ang kamay ni Kael at kaharap ang mga nilalang na tila handang agawin ang kanyang kapalaran. Sa kanyang kabilang panig ay si Lira, tahimik ngunit mapanuri, tila naghihintay kung ano ang magiging pasya niya. Ang hangin ay malamig, ang lupa ay bahagyang kumikibot, at ang mga matang nagmamasid sa dilim ay hindi na nagtatago. Amaya, sabay-sabay na bulong ng mga nilalang. Sumama ka sa amin. Napapikit siya. Sa loob ng kanyang isip, naghalo ang lahat. Ang alaala ng kanyang ina. Ang mga bulong sa kagubatan. Ang mga mata ng baryong unti-unting lumalayo sa kanya. At ang presensya ni Kael, tahimik, ngunit laging naroon. Makikita mo ang katotohanan, dagdag ng mga nilalang. Ang pinagmulan mo
At ang kapalaran mo, hindi lahat ng katotohanan ay kailangang sundan, sagot ni Kael. Hindi rin lahat ng pag-iwas ay kaligtasan, dagdag ni Lyra. Unti-unting iminulat ni Amaya ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, hindi na siya ang parehong dalagitang takot sa dilim. May liwanag sa kanyang tingin. Hindi maliwanag na parang araw, kundi matatag, parang apoy na hindi basta mapapatay. Kung sasama ako sa inyo, sabi niya, diretso ang tingin sa mga nilalang. Hindi na ako makakabalik. Tama. Ngumiti ang mga anino. Hindi na kailanman magiging pareho. Tumango si Amaya. At kung hindi ako sasama, hindi ka namin titigilan. Tahimik. Isang malalim na paghinga. At sa wakas, nagsalita siya. Hindi ako sasama. Biglang nag-iba ang hangin. Ang mga anino ay tila naggit-ngit. Mali ang pinili mo, sabay-sabay nilang sabi. Hindi, sagot ni Amaya. Pinili ko ang sarili ko. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang lupa ay muling kumibot. At hindi ko kailangang sumama sa inyo para malaman kung sino ako, dagdag niya. Naramdaman niya ang init sa kanyang dibdib, mas malakas kaysa dati. Ang tela sa kanyang kamay ay muling kumislap. At hindi ko rin kailangang matakot sa inyo para protektahan ang mundong ito. Nanlaki ang mga mata ng mga nilalang. At ngayon, dagdag ni Amaya, mas matatag na ang boses. Isinasara ko ang daan. Biglang umangat ang liwanag mula sa lupa. Mas maliwanag kaysa dati. Mas malakas. At sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot. Ibinuka niya ang kanyang palad. Itinapat ang simbolo sa gitna ng liwanag at sa loob ng kanyang sarili. May isang malinaw na tinig. Hindi bulong. Hindi utos. Kundi bahagi niya. Isara mo. At ginawa niya. Isang malakas na alon ng enerhiya ang sumabog sa paligid. Ang mga anino ay napaatras. Ang ilan ay tuluyang naglaho. Ang nilalang sa gitna ay sumigaw. Hindi ito ang wakas. Hindi, sagot ni Amaya. Simula pa lang. At sa isang iglap, nawala ang liwanag. Nagsara ang lupa. At ang kagubatan ay muling natahimik. Ngunit iba na ang katahimikan. Hindi na ito puno ng takot, kundi ng pagbabago. Huminga ng malalim si Amaya. Ang kanyang mga tuhod ay bahagyang nanghina, ngunit nanatili siyang nakatayo. Dahan-dahan siyang napalingon kay Kael. Tahimik itong nakatingin sa kanya. At sa unang pagkakataon, may bakas ng ngiti sa kanyang mga mata. Natutunan mo, sabi nito. Umiling si Amaya. Hindi pa, sagot niya. Nagsisimula pa lang ako. Napatingin siya kay Lyra. Ang babae ay nakamasid lamang. At ikaw? Tanong ni Amaya. Saglit na natahimik si Lyra. Pagkatapos ay ngumiti. Mas mahina, mas totoo. Hindi lahat ng tulad natin ay kailangang mawala, sabi nito. At sa isang iglap, nawala siya sa dilim. Tahimik muli ang paligid. Ngunit hindi na tulad ng dati. Lumapit si Kael kay Amaya. At ano na ang susunod? Tanong nito. Napatingin si Amaya sa kagubatan. Sa balite. Sa mundo na ngayon ay mas malinaw at mas mapanganib. Hahanapin ko ang ina ko, sabi niya. Tumango si Kael. At hindi kita iiwan. Napangiti si Amaya. Sa kabila ng lahat, hindi siya
nag-iisa. Ngunit sa malayong bahagi ng kagubatan, may isang piraso ng liwanag na hindi tuluyang nawala. At mula rito, may isang mahinang bulong. Amaya, hindi na ito tawag ng dilim, kundi isang paanyaya. At sa pagkakataong ito, handa na siyang sumagot. Wakas.